Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, siguro hanggang ngayon nasa bisyo pa ako. Dahil dun sa Mindanao, sobrang lalako na talaga dahil hindi lang gumagamit. Nagabinta pa ako dun mga kapatid. Pero dahil mabuti talaga ang Panginoon, nakilala ko siya nung hindi pa talaga ako gano'n na putok yung pangalan ko sa lugar namin na halos mga kagawad, alam na nila na number 1 na daw pangalan ko. Siguro kung nagtagal ako siguro doon sa lugar namin ng mga isang buwan may git, siguro kung hindi ako makulong, siguro hindi ko rin alam kung saan ako patungo. Pero dahil mabuti ang Panginoon, nakilala ko siya. Dahil lahat ng mga kapatid, hindi ko kaya magbago kung ako lang. Sabay sa tulong sa ating mahal na Panginoon, isa ako sa binago niya. Dahil siguro may layunin pa rin niya sa akin. Yung mga kapatid, pinakamasakit yung mga kapatid dahil iyak ang kada uwi ng mga kapatid ba, nag-iyak yung mama ko. Kasi pinalaki daw niya ako ng maayos, tapos doon lang, sa bisyo lang pa makita niya na sobrang lala sa bisyo yung anak niya. Na pinalaki niya ng maayos kasi nag-edad ako na 5 years old mga kapatid. Wala na akong tatay. Kasi binaril din ko sa lugar namin kasi siguro sa trabaho niya din dati na sobrang masama din yung trabaho niya. Kaya medyo masakit na din isipin mga kapatid ba. Ngayon ko lang maisip na yung mga gawa ko dati sobrang masama na pala yun. Kasi sobrang hirap talaga ng magulang ko dahil pinalaki niya akong maayos na mag-isa lang siya kahit si wala akong tatay. Ako lang mag-isa, tapos paglaki ko, napasok pa ako sa bisyo. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil talagang may layunin pa sa akin kasi hindi ko talaga kaya magbago na ako lang. Kaya mga kapatid, nandito lang po yung pasalamat sa ating Panginoon, patuto. Kaya lahat ng papuri, pasalamat, ay binabalik ko lamang sa ating mahal na Panginoon.